Please, umuwi ka na. Miss ka na namin. Tsaka wala na akong katabi. Namimiss na rin kita. Ngayong gabi sa reunions, isang binatilyong estranghero ang malugod na kinupkop ng mga kapatid nating Muslim. Nananawagan po kami sa magulang ni Sherin kung saan man po kayo. Si Sherin po nasa amin po. Ako po yung nakakupkop sa kanya. At saka anytime po pwede siyang kunin sa amin. Pero alam mo kung saan ka nakatira? Ano yung nakalimutan? Tinitirhan mo? Hindi ko alam. Nawala yung saya ng bahay na mawala ka. Mga panawagan on air sa aming istasyon naghatid ng mabuting resulta. Mula nung Saturday po nawawala siya. Hanggang ngayon hindi pa po dumarating. Nag-save ako ng life dito sa amin. At ang kapalit pa nun is buhay din ng anak ko. Nakita na raw ang babaeng ito, siya ang nanay ng isang couple na pumunta at lumapit sa atin. Siguro nainip. Yung isa nagpunta ng CR. Eh yung hindi nakalak pala yung pinto, lumabas siya. Dali-dali siyang lumabas. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging matulungin. Estranghero kung tutuusin ang batang si Sherin sa street vendor na si Jack. Pero hindi siya nag-alinlangang kupkupin ang bata nung naligaw ito sa kanilang lugar. Agad din niyang idinulog sa aming programa ang kaso ng pobreng paslit para maibalik na ito sa kanyang tunay na pamilya. Sa Muslim community na ito sa barangay Kulyat sa Quezon City, karaniwan ang makikitang sama-sama ang mga pamipamilya. Pero sa pamilya Inidal, tinanggap at inaruga nila ang isang batang bigla na lang sumulpot sa kanilang komunidad. Kwento ni Jack, tuliro at parang naliligaw daw ang paslit na nakilala nila sa pangalang Sherin nang una niya itong nakita. Anong unang nakita ko si Sherin is nasa Letex sa malapit sa pwesto namin. Kasi nagtitinda kami tiyangge-tiyangge. Tapos nung first time kong nakita siya, sinama ko sa City Hall ng Quezon City na nawawala daw siya. Tapos nakakalimutan daw yung lugar nila, na parents niya, pati yung edad niya. Pakiwari ni Jack, may inililihim daw si Sherin tungkol sa kanyang pagkatao. Habang kinakausap ko, na-obserban ko, wala siyang parang dito sa utak, yung sabi nilang mga siraulo, gano'n. Hindi, wala naman. Sabi ko, may tinatago. Siguro, ayaw niyang umuwi muna sa kanila. At tsaka kasi, yun nga, pag tinatanong ko yung mga ayaw niya talagang sabihin. Sa kagustuhan ni Jack na matulungan ang kawawang bata, tinangka niya itong kunan ng larawan. Naisip kasi niyang mas mapapabilis ang paghahanap sa mga kamag-anak ni Sherin kung ilalapit niya ito sa aming programa. Pero sa kasamaang palad. Ayaw daw niya. Sagot pa nga niya, sisirain ko yung cellphone niya. Gaganon, oo. Sa bandang huli, diskarte ang pinairal ni Jack. Ginawa ko, pinahawak ko ng prutas. Sabi ko, hawakan mo itong prutas kung nga pictorial tayo, pang-commercial. Ngayon, napapayag ko. Dito na nagpasya si Jack na dalhin sa aming tanggapan ang picture ni Sherin para maipanawagan. Daig pa raw ni Sherin ang may amnesia. Halos wala raw kasi itong maalala at masabi tungkol sa kanyang sarili. Kaya't kahit isang estranghero si Sherin, nagdesisyon si Jack na patuloyin ito sa loob ng kanilang tahanan.
Ito'y para mailayo raw siya sa disgrasya. May anak si Jack na may cerebral palsy at kahit tutok ang atensyon at panahon ng buong pamilya dito, walang pag-aatubili nilang kinupkup pa rin si Serene. Una, wala akong anak na lalaki. Puro babae, tapos yung dalawang babae na panganay, okay lang, normal. Then yung anak ko may cerebral palsy, yung bunso. Ang ina ni Jack na si Maymuna, kahit abala sa kanilang negosyo, pursigidong matunton ang mga magulang ni Serene. Alam daw kasi niya ang hinagpis ng isang ina na nawawalan ng anak. Kasi nararamdaman ko rin ang nararamdaman ng nanay niya kasi isa rin akong nanay. Kung halimbawa sa mga anak ko mangyari ng ganun, siguro itong pagdating nyo itong mata ko namamaga na siguro sa kakaiya kasi iyakin ako eh. Oo. Na yun, sabi ko sa anak kay Jack, sabi ko, gumawa tayo ng paraan anak, ng madali mahanap ng mga magulang niya kasi kawawa tong bata. Sa puntong ito, sinubukan naming kausapin si Serene. Nagbabakasakali kasi kaming may mahugot kaming mga impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Pero matipid sa salita ang bata. Sige, kwento nga sa akin. Paano ba napunta doon? Lakad-lakad lang. Saan ka galing? Ano? Ha? Wala. Bakit ka naglalakad-lakad doon? Wala lang. Pero alam mo kung saan ka nakatira? Ano yung nakalimutan mo? Tinitirhan mo? Hindi ko alam. Tikom man ang bibig ni Serene tungkol sa kanyang pagkatao, si Jack ang tumayong boses ng bata. Nananawagan po kami sa magulang ni Serene kung saan man po kayo. Si Serene po nasa amin po. Ako po yung nakakupkup sa kanya. At saka anytime po pwede siyang kunin sa amin. Siguro po, mayroon lang din po kayong hindi na pagkakaunawaan sa bawat isa. Then, anytime po, pwede niyo siyang kunin dito sa amin. Matapos ang aming panayam kay Jack at Serene, nag-iwan sa amin si Jack ng larawan ng bata para maisama sa mga panawagang linggo-linggo naming ifina-flash sa TV. Ngunit bago pa man ito mangyari, swerteng namukhaan ng isa sa aming staff si Serene. May pagkakahawig kasi ito sa isang nawawalang bata na naipanawagan na namin sa TV. May 2 linggo na ang nakararaan. Pero hindi Serene, kundi Richard ang pangalan nito. Hindi na namin hinayaan pang gumulong ang oras ng walang aksyon. Agad naming tinungo ang address ng mga taong dumulog sa amin na Richard ang hinahanap. Nais kasi naming kumpirmahin kung si Serene at si Richard iisa. Excuse po, magandang gabi po. Tatanong lang po kung saan dito yung Geronimo Drive. Ano? Geronimo Drive, Tandang Sora. Geronimo, yun po. Pasok niyan, kanan. Saan po? Sa kanan po. Dito po? Kaliwa. Kaliwa pala. Kaliwa. Magandang gabi po. Dito po nakatira si Beth Calderon. Sige po. Ay, hello po. Siya na nga kaya ang ina ng batang kinukupkup ni Jack. Sinadya namin si Jack at ang kanyang buong pamilya na nakikipag-bonding kay Serene sa isang park. Wala silang kamalay-malay na dito sa lugar na ito nakatakdang magwakas ang paghihirap ng kalooban ng isang inang nangungulila sa kanyang anak. Nung dalhin ni Jack ang larawan ni Serene sa aming programa upang maipanawagan, swerteng nakilala ito agad ng isa sa aming staff. Kailan lang pala na i-report na ito ng kanyang mga magulang. Pero hindi Serene kundi Richard ang kanyang pangalan. Ano kaya ang tunay na dahilan ng pag-alis nito sa kanilang bahay? Kuwento ni Beth, para raw siyang binabangungot ng gising nung araw na nawala ang anak niyang si Richard.
Pagising ko ng umaga, wala sa higaan ng anak ko. So akala ko, umihi lang, bumaba, umihi. Diretso kagad ako ng CR. Akala ko nandun siya. Ayun nga, hinahanap ko, saan yung anak kong lalaki, ba't wala na sa higaan? Binuksan ko yung pintuan. Pagbukas ko ng pintuan, naka-open na yung wala na yung padlock. So, ginising ko yung mama ko. Sabi ko, Ma, alam mo bang wala si Richard? Sabi ko, gano'n. Nagulat din siya. Bakit wala? Tapos ayun, siyempre nagpanik na kami. Wala siya. Hindi naman niya gawain yun eh. Sa bawat segundong lumilipas na hindi kapiling ni Beth ang anak, halos mawalan na raw siya ng pag-asa. Gabi-gabi naghahanap. Kahit nag-work ako, naghahanap ako. Kasi baka sakali ako masalubong ko siya. May feeling naman ako na hindi talaga naman siya nakapalayo, nandyan lang. Panganay sa 3 magkakapatid si Richard at dahil mas nabibigyan daw ni Beth ng atensyon ang 2 niyang anak na babae, pakiramdam niya nagtampo at nagrebelde si Richard kaya ito umalis ng bahay. Kasi mas protective ako sa 2 babae kong anak kasi lalaki naman siya. So hindi ko alam na meron na pala siyang feeling na nagsintimiento na siya. Lagi ko naman siyang nilalapitan kung anong problema. Hindi naman siya open kasi sa akin. Maging ang trabaho ni Beth, apektado ng pagkawala ng kanyang anak. Lagi kong dala yung picture niya sa opisina. Actually, hindi naman ako nakakapag-work sa office ng talagang Buksan ko lang yung computer kasi marami siyang pictures doon. Itingnan ko siya. Pasimple, syempre nasa work eh. Hindi ko alam, kasi sinisisi ko na ngayon sarili ko sa pagkawala niya. Hindi ko naman maisip na naging masama ako ina. Kasi tinataguyod ko naman sila, binibigyan ko naman sila ng magandang kinabukasan. Sa loob ng 2 linggo, halos nagawa na raw niya ang lahat ng alam niyang paraan para matagpuan ang bata. Lahat nagpa-photocopy na kami ng picture kasi una yun pa lang na isa. Yan pa lang yung picture na nakuha ng mama ko na malaki na pwedeng ikalat. So, kinalat din nila ko sa mga barangay. Tapos nag-check din ako ng mga computer shop or computer internet dito sa mga malapit. Pumunta na rin ako ng Talipapa, ng Visayas, ng Pasong Tamo, hanggang sa Uyo. Ang lola ni Richard na si Lola Lourdes, hindi rin mapigilan ng sarili na malungkot sa tuwing nagluluto siya ng paboritong putahe ng kanyang apo. Namimiss ko lang siya tuwing kakain, kung anong ulam na alam kong paborito niya, doon naiyak ako. Pati ang mga kapatid ni Richard na sina Bianca at Trish, pinagkakasya na lamang ang kanilang mga sarili sa mga alaala ng kanilang kuya. Tahimik na makulit na laging gustong nag-iisa. Tapos gusto niya lagi may kausap siya. Para maaliw siya. Para masasabi niya yung gusto niyang sabihin. Kasi lagi niya sinasabi sa akin, uy, ganyan-ganyan, ang ganda ng karakter sa TV, manood ka, ganyan-ganyan. Lagi niya sinasabi sa akin yun. Minsan po naaalala ko siya pag kumakain. Bakit mo siya naaalala tuwing kumakain? Kasi po, pag hindi po yung ulam, kasi paborito niya rin po yun eh. Lagi niya nauubos. Lagi niya nauubos yung ulam. JR, kung saan ka man ngayon, bumalik ka na sa amin. Kung hindi mo alam ang lugar na yun, magpasabi ka sa mga kasamahan mo sa barangay. Kuya, kung nasan ka man ngayon, please umuwi ka na kasi miss na miss ka na namin. Nag-aalala na kami kung okay ka lang ba o kaya sinong kasama mo. Kung gusto mo ng atensyon, bibigyan ka namin pag uwi ka. Please, umuwi ka na. Miss na miss ka na namin.
Tsaka wala na akong katabi. Namimiss na rin kita. Wala nang matakaw. Namimiss na kita, super. Kuya, sana umuwi ka na. Kasi wala nang katabi si ate. Wala nang tagabunot kay mama. Anak, JR, kung nasan ka man, sana maisip mo kami. Hindi na kami makatulog ng lola mo, ng mga kapatid mo, lahat. Lahat para kami mga ano dito. Nawala yung saya ng bahay na mawala ka. Kinabukasan, isinama ng aming staff si Beth sa kinaroroonan ni Serene. Nais kasi naming siya mismo ang kumumpirma kung ang batang kinukup-kup ni Jack ang anak niyang si Richard. Habang nasa biyahe, halatang kabado si Beth. Talagang nagkaroon talaga ako ng pag-asa. Ito yung week na to talagang as in, nararamdaman ko may pag-asa kung makikita ko ngayon yung anak ko. Ngayong week na to. So, hindi ko lang alam kung kailan. Basta itong week na to. Dito ka lang, paano ka makukuha ng video? Sinadya namin si Jack at ang kanyang buong pamilya na nakikipag-bonding kay Serene sa isang park. Wala silang kamalay-malay na dito sa lugar na ito nakatakdang magwakas ang paghihirap ng kalooban ng isang inang nangungulila sa kanyang anak. Thank you, Lord. Thank you. Salamat po. Nakita rin namin ang po. Hindi sumama sila, Bianca. Akala ko maghahanap kasi kami. Hindi siya sumama. Nakita ka na pala nila. Saan ka ba napunta? Alam mo ba kung saan ka napunta? Hindi. Hindi mo alam? Anong oras ka ba umalis sa bahay? Ha? Ba't naisip mo umalis sa bahay? Hindi mo na ba kami mahal? Mahal. Ba't mo kami iniwan? Ha? Kuya. Kuya. Uwi na tayo, ha? Okay. Ha? Uwi na tayo, ha? Hindi ka na aalas, ha? Okay. Ha? Thank you talaga. Thank you sa inyo. Mukha mang may hinanakit sa sariling pamilya. Nakuha namang ipakilala ni Richard ang kanyang ina sa mga taong pansamantala niyang naging pamilya. Bigyan salamat po. Maraming salamat. Pinagpipray po namin yung kumupupkup sa amin. Araw-araw, gabi-gabi po kami nagdadasal ng nanay ko. Si Kuya Jack. Jack, salamat sa'yo, ha? Matapos ang reunion ng mag-ina, sinamahan namin silang umuwi sa kanilang bahay. Sunod naman kasi naming susurpresahin ang lola at mga kapatid ni Richard. Suko kami yan. Dalawang kami ka. Ang lola at mga kapatid ni Richard, masayang-masaya sa hatid naming sorpresa. Ano, ayawain niyo pa ako? Super saya na. Hindi ko mapaliwanag na parang na-shock ako. Na ang bilis, nandito na kagad si Kuya. Ang galing. Gagawin mo ba yan na, na nakita mo na si Kuya mo?
mas bibigyan ko ng atensyon at saka mas ganun, banding. Huwag na masyado attention. Ikaw, Bunso, anong nararamdaman? Ano, masaya. Feeling niya bunso ulit siya. May mga pagkakataong hindi maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga anak at magulang. Pero ang lahat ng ito maaring malagpasan kung sa kabila nito, pairali ng bawat miyembro ng pamilya ang pangunawa at pagmamahal sa isa't isa. Up next, halos 10 taon na kasing may Alzheimer's disease si Aling Flora. Isang kondisyon kung saan apektado ang utak at memorya ng tao. Nalilito at hindi masabi kung sino siya at saan nakatira. Lubhang napakahirap ng sitwasyon ni Aling Flora Geronimo nung nawala siya kasagsagan ng Bagyong Ondoy. May sakit na Alzheimer si Aling Flora at parang nawawala na ng pag-asa na makabalik pa sa kanilang pamilya. Mabuti na lang at may panawagan on air ang GMA at QTV kaya't naibalik siya ng mabilis sa mga nagmamahal sa kanya. Aayusin na natin ngayon to. 2 linggo matapos ang bangungot na hatid ng Bagyong Ondoy dito sa Pasig City, heto't paglilinis ng kalat nito ang gawain ni Rohani. Eto, nalinis na kaya lang nagkatuklap-tuklap na kasi yung mga vinil. So, yan, yung mga sahig, tapos hanggang dun sa kusina, nalinis na rin namin. Siguro yun na lang last yung lutuan na lang. Hindi pa rin. Tsaka yung cabinet ni Mami, hindi pa rin namin nabubukod. Hindi ko pa na-check eh. Pero alam ko basa yung mga tela niya doon. Kasi may mga tela pa siya natitira. Tsaka mga damit-damit pa dyan. Basa lahat siya. Pero hindi ang nakamamatay na baha ang pinaka-tumatak sa isip ni Rohani, kundi ang 3 araw niyang pagkakawalay kay Aling Flora sa gitna ng sakuna. Halos 10 taon na kasing may Alzheimer's disease si Aling Flora, isang kondisyon kung saan apektado ang utak at memorya ng tao. Kuwento ni Rohani, umakyat na ang tubig ulan sa first floor ng kanilang bahay noong kasagsagan ng bagyo. Tapos bumaba ako, nakita ko, pumupunta na rito, parang lumalakad na yung tubig. Sabi ko, nako, para yata ang bilis ng tubig. Tapos ginising ko na sila kasi natutulog sila rito. Matapos humupa ang baha, agad na raw nilang nilimas ang tubig na bumaha sa loob ng kanilang tahanan. At habang abala ang lahat sa paglilinis, walang nakapansing lumabas ng bahay si Aling Flora. Nandito lang si Mami, wala namang maupuan, so nakatayo lang siya. Siguro nainip, yung isa nagpunta ng CR, yung hindi nakalak pala yung pinto, lumabas siya, dali-dali siyang lumabas. Kahit lubog pa ang malaking parte ng Pasig sa baha, hindi nagdalawang isip si Rohani na hanapin si Aling Flora. Nagpunta na kami sa mga barangay, yung mga malalapit dito. Tapos dire-diretso na kami sa kung sino yung madaanan namin barangay. Pero dahil nga may kakaibang kondisyon si Aling Flora, batid nilang mahihirapan silang hanapin ito. Hanggang sa isang balita ang nakarating kay Rohani, may nakakita raw sa kanyang ina sa programang Unang Hirit. Kaya't hinanap na nila ang evacuation center kung saan may coverage ang naturang programa. Samantala, Lala, nais lang natin banggitin, kanina kasi sa programang Unang Hirit ay nakita na raw ang babaeng ito. Siya ang nanay ng isang couple na pumunta at lumapit sa atin, si Flora Santos Geronimo del Pilar. Nakita siya kanina dito sa programang Unang Hirit. Kaya lang nung dumating na ang kanyang anak para sila'y hanapin ay mukhang nakaalis na si Mrs. del Pilar. Meron ho siyang Alzheimer's disease kaya yung kanyang anak ay nangangamba na baka nakapaglakad na ito at nagpunta sa ibang lugar, kaya ipinapanawagan po niya kung sino man po ang makakita kay Mrs. del Pilar ay agad ipaalam sa GMA News.
Kinabukasan, tila ba isang himala ang nangyari. Yung pamangkin ko kasi ang tumawag. Sabi, ate, nakita na si Mami. Sabi ko, saan? Sa Baras. Sabi ko, sino naman nagsabi? Ba't ang layo? Sa yung katulong dati ni Tita Telly. Ang dating kasambahay ng kanilang kamag-anak di umano ang nakakita kay Aling Flora. Nasalanta rin daw kasi ito ng bagyo kaya't inilikas muna sa evacuation center. Eksakto naman na dito rin sa evacuation center na ito sa Rizal, dinala si Aling Flora ng mga nakarescue sa kanya. Di pagdating doon, nakaupo siya, nakangiti, tapos malinis na malinis siya, bago na yung damit, tapos may tsinelas na. Iba na nga yung tsinelas. Sabi ko, ay, totoo ngang nagpaato. Tapos di nilapitan ko siya. Sabi ko, Mami, kilala mo pa ba ako? Sabi niya, oo naman. Sabi niya gano'n. Oo naman, anak kita eh. Ang karanasang ito na raw ang pinakamatinding pagsubok na pinagdaanan ni Rohani. Sa kabila nito, kinapulutan pa rin daw nila ito ng aral. Magdasal lang talaga ng magdasal with yung kung ano yung kaya nating gawin. Huwag tayong titigil ng, lalo na pag mahal sa buhay na hinahanap natin, huwag tayong titigil sa paghahanap. Habang tayo'y nabubuhay, patuloy tayong dadanas ng samut-saring mga karanasan. At ang mga alaalang ito ang siyang patuloy na magbabago at huhubog sa ating pagkatao. Mga alaalang magtuturo sa atin kung ano nga ba ang mahalagang papel natin sa mundo. Up next. Parang imposible ito na 4 days kong hinahanap. At last nakita ko na talaga yung Wala pang 10 minuto, naaksyonan na. Narito pang isang kwento na nabigyan ng happy ending nang dahil sa panawagan on air ng isang nagdadalamhating ama na nawala ng anak sa gitna ng Bagyong Ondoy. Sa kasagsagan ng bagyo, marami sa ating mga kababayan ang lumapit sa isinagawang panawagan on air ng GMA at QTV. Marami sa ating mga kababayan ang nabigyan ng pagkakataong manawagan tungkol sa mga kamag-anak nilang nawala dahil sa sakunang hatid ng bagyo. Sir, ano po pangalan ninyo? Ako po si Mr. Ronel Biares. Para sa 40 taong gulang na si Ronel, habang buhay nang nakabaon sa kanyang isip ang delubyong dumaan. Umaga raw ng September 26 at kasalukuyang binabagyo ng Bagyong Ondoy ang Metro Manila nung nagpaalam ang anak niyang si Ramil na aalis upang gumawa ng school project. Talagang hindi siya mapigilan dahil talagang kailangan daw sa school dahil wala silang i-report na yung group ng nila, walang i-report sa Monday. So, sa madaling sabi, umalis siya ng hindi ko alam. Katanghalian nung araw na yun, unti-unti nang nalubog sa tubig baha ang kanilang tahanan. 4 p.m. na-reach na yung aming second floor. And then by that time, siguro mga 4:45 or halos maabot na dito sila sa sa bubungan. Hindi na raw nagkandaugaga si Ronel sa mga kritikal na oras na yon. Habang iniisip niyang makaligtas ang kanyang pamilya, lubos din ang kanyang pag-aalala sa kanyang anak na si Ramil. Nung humupa ang baha, lumabas si Ronel upang bumili ng makakain hanggang sa may nakita akong spotlight na parang ready may nakalagay panawagan. So at that time, maraming tao dun sa place nila Miss Love Anyeber. Kasi at that time, parang siya na ang susunod dun sa show na ikukunan ng camera. Hindi na raw nagdalawang isip si Ronel na lumapit sa crew ng Kapuso Network para manawagan. Ang ginawa ko, nag-wave ako ng kamay ko
And then I said, emergency, emergency. That's the time na nilapitan ako ng isang crew member nung unang hirit. Hello po, magandang umaga po sir. Ano pong pangalan ninyo? Ako po si Mr. Ronel Biares. Sir, panawagan na po natin. Okay po, nananawagan po ako sa nawawala akong anak na si Ramil Biares. Nawawala pa po siya nung Saturday. Meron po silang activities, group activities sa Pasig Science. Mula nung Saturday po nawawala siya. Hanggang ngayon hindi pa po dumarating. Matapos manawagan, agad nang umuwi ng bahay si Ronel. Pagdating ko sa bahay, after 10 minutes lang, ayun ho, may tumatawag na sa akin, Mr. Biares, Mr. Biares, kayo po ba ang magulang ni Ramil? Ganon. Yun pala, nakita ko yung isang classmate niya kasi once na nakapunta dito yun sa bahay, kaya namukhaan ko siya. Oh, iyan, sabi ko, ano, kamusta? Si Ramil, kamusta, nasaan na? Ay, kuya, sabi niya, ano, wag po kayong mag-alala kasi nasa Bagong Ilog siya. Sa puntong ito, dali-daling nagpasama si Ronel sa lugar kung saan naroon di umano ang kanyang anak na si Ramil. Pagdating nila Ronel sa nasabing lugar, nasa maayos at ligtas na kalagayan ng kanyang anak na si Ramil. Nung makita ko yung anak ko, talagang niyakap ko siya. Dahil sabik na sabik akong makita yung anak ko. Tapos nung oras na yun, talagang hindi ko ma-explain yung sarili ko. Dahil parang imposible, eto na, 4 days kong hinahanap. At last, nakita ko na talagang yung higpit ng yakap ko sa kanya, hindi ko talaga makalimutan ng araw na yun. Uwi na nga po sana kami. Nagpaalam na po kami doon sa nanay na kaklase namin. Tapos po, nung yan na nga po, nagpaalam kami. Hindi po kami pinayagan kasi po, wala na daw kasing masakyan. Tapos po, lahat po ng dadaanan, bahana. Sa Pasig po yun, papunta sa amin po. Si Ronel, abot-abot ang pasasalamat sa pamilyang kumupkop sa kanyang panganay. Para sa bata, dapat yung communication, yung magpaalam sila kung talagang saan sila pupunta para just in case merong emergency, alam kung saan sila hahanapin. Sa kabila ng nakakatromang karanasan na dulot ng Bagyong Ondoy, nag-iwan rin naman ito ng aral kay Ronel at sa kanyang pamilya. Ang nalay kong nasa isip that time, sabi ko, siguro napakarunong talaga ng Panginoon kasi parang nag-save ako ng life dito sa amin. At ang kapalit pa nun is buhay din ng anak ko. Yung sa family po, kung ano po yung talagang importance niya. Yung sila po talaga yung person na nagmahal sa inyo. Yung nag-aalala sa inyo, nag-aalala. Walang sinumang tao ang ganap na ligtas sa problema, sakuna o trahedya. Hindi rin ito madaling napaghahandaan at nalalagpasan. Subalit baon ang malakas na pananampalataya sa poong may kapal. Kaya nating magpakatatag, lumaban at bumangon. Narito po ang kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Si Trixie June Pedida, 3 years old, may balat sa kanang bahagi ng braso. Si Nico Sebastian Garcia, 3 years old, natagpuan sa 13 Martires, Cavite. Si Shiromi Bontao, 3 years old. Si Baby Boy X, 6 months old, bulag, natagpuan sa PGH o Philippine General Hospital sa Manila. Si Luke Borja, 5 years old. Si Maymay, 1 year old. Si Cyrus Bate, 4 years old. Si Benedict Anthony Roncales, 1 year old. Si Eunice Bianca Fortaleza, 5 months old. Si Jonah Gobis, 1 year old. Si Ezekiel Calvario, 4 months old.
si Benji, 6 years old, si Mark John Garcia, 4 months old, si Ian Carlo Guzman, 3 months old, si Santino, 2 months old, natagpuan sa Barangay Sacred Heart, Quezon City. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777, local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 436 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po natin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Tsakhong patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan, basta't patuloy din tayong magtutulungan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.